Ito, yung butterfly knife, balisong. Kung titignan mo siya, nakalagay Lola. Oh, Love Lola. Sila yung nagkikwento sa atin eh. When I got to Manila for college, isa sa mga stereotype is kami yung tondo ng Pilipinas. Oh. So, O nga no? ayun na Kilala yung kayo stereotype. sa balisong din. Itong part na to, for me, is like very mind-blowing kasi Yung montage. yung montage na to, hindi siya normally pinapakita sa trailers eh. Like, if you watch trailers of animated films, even non-animated films, they usually don't go for the very artistic na this is a one frame montage na cataloging everything. Jail Booth sa mga Foundation Day. Oo. Sa Pilipinas lang pala, may ganun. Totoo ba? Oo, kasi nung may exchange student sa UST, nagkikwento kami, ang dami palang parang culture shock nung nakapasok siya for visitation sa high school sa Philippines. May marriage booth, jail booth, kung ano-ano booth. So tayo lang nag-ano nun? And tayo lang may ganun. Ito yung isa sa mga natawa yung mga tao eh. Spaghetti wires. Pilipino. Yung mga urban planning. Pilipino. Ang daming mga kawad na kung saan nakalaylay. Philippines eh, no? Hi, I'm Alan and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 84. And today, we're gonna review this Forgotten Island trailer. So, nakatuwa kasi parang nabigyan na ng light and nabigyan na ng highlight yung ating Filipino mythology and nasa Hollywood na siya, no? And sobrang nakakatuwa to kasi makikita na natin sa animation yung mga kwento sa atin ng ating mga lolo't lola. Tapos yung mga inaabangan talaga nating mythical creatures dito sa Philippines, no? Pero in today, may kasama tayong guest na magre-review and tatry natin himay-himayin and deep dive yung trailer ng Forgotten Island, no? Pero bago tayo mag-start, no, in today's watch, I'm wearing this one 1930s Hamilton Art Deco watch. So 10K gold filled siya and parang tank type, tas de susi. And yung gold field meaning is hindi siya pure steel, no? So may kasama siyang gold talaga. So kung papansinin niyo, hindi siya nagfe-fade yung gold niya, no? So yun lang. If you want this kind of content and watches, feel free to follow Sought After Seconds on IG and Carousel. So without further ado, please all welcome our guest, El. Kamusta? Hey guys, I'm back. Intro lang. So, kung kilala niyo na ako, nandito ako sa Di Na To Drawing Podcast and also live at TikTok in my channel. So, nilapit ko to kay Allen kasi I think yung episode, isa sa mga unang episodes ng Di Na To Drawing is about Filipino mythology, di ba? Mga creatures. Tapos ako din yung guest doon. And this movie, this animated feature film by DreamWorks is such a long time coming na I wanted something like this na talagang pinag-isipan, well-researched. And hindi ko pa napapanood, syempre, wala pa nakakapanood. Pero from the trailer alone, it feels like it is. So, ito talaga yung episode 2. Part 2 nung first season. Part 2 ng first season. And favorite siya nung listeners natin kasi mahilig din sila sa sa Philippine mythology, no. So, dive na tayo sa trailer reaction. Let's go. Let's go. I'm Joe. I'm Raisa. Do you want to be best friends? Cool. Let's make it official. Sorry, I can't do a blood oath. I'm not a psycho. I've never had a best friend before. Yung wings pa lang eh. Let's go! Alam mo na eh. Yung pinakamaangas sa part for me. Tata. We're gonna be best friends forever. Right? Ay, yung jeep.
forever and ever. You don't have to go all the way to the US for school. It's what my parents want. It shouldn't be Philippines. their choice. It's your life. But hey, we made some good memories. Raisa? Something's happening! No way. Ano, logo. Yung Seager. Ayan. Where are Oh, ganda nun. Forgotten Island is a dangerous place. The longer you're here, the more memories you'll forget. We would forget everything, even each other. This is our entire friendship. We gotta find a way back home. We're running out of time. Hey, it's okay. Listen to me, Raisa. I just have one question for you. Who let the dogs out? No, not right now. Come on, answer the question. Who let the dogs out? Okay, thank you. We need a game plan. September 25. Nice. Ayun. Wow. Itong Forgotten Island, parang ano siya mostly Filipino talents, starring Liza Soberano and her. And andito rin si Lea Salonga, Joko, and many more Filipino talents. So, first thoughts on the trailer. For me, ano siya, ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, it's like a long time coming na magkameron ng animated feature-length film on Filipino mythology. Not just in the Philippines, but in, major, like, mainstream media. Na, it's star-studded. Like, Yeah. yung cast itself is like, how will you pay for that if, ganun siya, di ba? Like, we were there at Grafica. Oo. Like, ang recurring theme sa Grafica is animation is hard. Animation It's expensive. will kill you in the Philippines. It's Yeah. expensive. Hindi naman no one, like very little studio or like people survive on animation in the Philippines. That's why madami kang nangingibang bansa para pumasok sa mga animation studio like Disney, Pixar, Yeah. DreamWorks, and it's always been a thing na meron mga Filipino creatives sa sa mga major studios. Like, isa nga sa mga pinaka-recurring joke is yung sa Finding Nemo. Alam mo yun? Yung sa? Yung sa Finding Nemo, Hindi. yung Easter egg na Pinoy yung gumawa. Yung Pinoyong? Hindi mo alam yun? Yung Pinoy yung gumawa. Oh? Totoo ba? Oo. Oh, Hindi mo alam yun? Yung, ano yung address nung dentist? Fisherman, Wallaby Bay, Sydney. Ganun. Oo. Basahin mo ng Fisherman ang Filipino accent. Fisherman. Fisherman. Ano? Oo nga, no? Di ko alam yun. Di ko na-gets yun, ah. May mga inside jokes na Filipinos lang yung nag-i-Easter egg sa mga Disney, Pixar, and mga animation nga abroad. And may mga pasundot-sundot pero never like full on like this na front and center talaga Filipino mythology. Kaya Yun nga, eh. the moment this dropped, I was like really floored. And yun nga, sinend ko agad kay Allen na, dude, we have to do this. Di ba? Oo nga. Yun din naisip ko, eh. Dapat, magkaroon talaga ng deep dive. And after na to, siguro pag nag-showing to, gagawa ulit kami ng movie review about this movie sa Forgotten Island. Sa Universal Pictures, baka naman, premiere. Oo nga, no? Bigyan tayo ng pass. Invite nyo na kami. Premiere pass lang, oh. Red carpet. Oo, red carpet, baka naman. Oo. Try namin. Try natin, actually. May i-message ako. Yung Baka ano, makakuha tawag tayo dito? ng Mga press, something nun? Press junkie?
Ooh. Hopefully, no? Yun, Ayan. grabe. Ikaw bro, first impressions. First impressions, yung nakita ko pa lang yung ano. Sabi ko, ba't may nagsishare? Nakita ko agad yung story ni Liza, ba't siya nagsishare ng animated film? Tapos tinignan ko, parang kakaiba to. Nakita ko agad yung manananggal wing. Sabi ko, parang Pinoy yun. Pinoy, uy, Philippines. Ganun agad eh. Uy, Philippines. Philippines. Tapos nakita ko may jeepney. Yun na, alam ko na bakit ganun. Tapos nagulat ako, full blast talaga ng Philippine mythology. As in, yung buong culture, buong ano, parang hinighlight talaga. And first time in Hollywood, we can say, di ba? First time in Hollywood in this animation. Yes. Full blown. Ganun yung ano niya. Full blown na front and center yung Filipino mythology. Hmm. There has been parang mga highlights of Filipino mythology in Hollywood before. Yung Wakwak sa, I forgot, sa Buffy the Vampire Slayer yata yun. Yung may mga mythological creatures na hina-highlight paminsan-minsan. Sa Mga Supernatural. aswang, wakwak. Meron din. Ayun, di ba? So, there has been like references in Hollywood pero never to this degree na talagang the whole thing is laden with Filipino mythology. It was like a pleasant surprise nga na that happened. Totoo. And ano, tawag dito, binigyan talaga siya ng chance na puro Filipino talents din yung magsasalita. Hindi yung parang Ayun, di ba? kumuha pa sila ng foreigners to ano. Sobrang ganda nung chance na to highlight nga yung culture natin. Ayun yung isang criticism sa Raya the Last Dragon eh. Di ba kasi ano din yun, it's also mythology based in Southeast Asia in general nga lang naman. Isa yun sa mga pinakaunang patikim na Philippines in a Disney animated film, right? Yung Eskrima sticks or yung Arnie sticks. Yung combat style ni Raya is very Kali. So a lot of the references there are Filipino. Pero isang criticism doon ng mga tao is that not many Southeast Asians were casted for the voice roles dun sa movie na yun. Mostly East Asians yung kinast nila, which I'm not gonna dive deep into that, pero it's been a long contested thing in Hollywood that when people say Asian, typecasted, in general Asian na lahat is East Asians. So not many people are given the chance to actually showcase their own culture or be represented in shows, films, and animated movies like this. So when I saw the lineup nga, Jokoy, Manny Jacinto, Lea Salonga, Liza Sobrano, and a whole lot of other people that you can see na, Philippines in different shows. It really brings it home, diba? Totoo. So, pwede na tayo siguro mag-deep dive sa trailer. Ito yung inaabangan ko yung deep dive eh. Kasi mahilig tayo sa Easter eggs. Yun yung ano natin eh. 1990s. I'm Risa. Ano pa siya eh. Ayan. Yung Dito wings pa lang ko- ang dami na eh. Oo. Ayan, parang yung school, yung mga public school din na ano. Ganyan eh. Ganyan Uniform pa lang, setting. di ba? Oo, uniform pa lang. Yun, kita mo yung Mount Mayon. Parang sa kabila kita itong uniform na to. Ayan, may volcano. Mount Mayon ba yan? Tama ba? Dito. Ayan. Pwede. It's a volcano. Oo, Pero yun, tas nakita ito mo yung ano, araw. yung Philippine flag, Philippine sun, yung araw. Tapos, 4 rays sun siya dito kasi kalahati para siyang yung sunset. Pero isa rin yung sa mga things na, Philippines pride, number 1. tas yung 3 Manila star. sunset. Like sa Manila Bay, di ba? Yeah, oo. Tas 3 stars. Tapos, itong 3 stars din, no? Oo. Ano, ngayon ko napansin.
Tapos yung red and blue dun sa Dream Big. Oo nga. Oo nga, no? Parang highlight nga ng colors. It's a Philippine flag na ginawang bulletin. Ah. Totoo. Tapos yung isa nga sa pinaka early tells in the film na it's a Filipino mythology like forward film. Yung pakpak ni forgot her name. Oo. Alam ko si Raisa tsaka Joe. si Joe. Oo. Si Raisa and si Joe. So si Joe yung pakpak na reminiscent of Manananggal, and if you check the framing, medyo nagbe-blend yung palda niya dun sa blue na background din, and para siyang Manananggal nga nakalahat. Para siya lumilipad. Oo, nga no. Parang lumilipad. And ang ganda nung parang pagkaka-screenplay nito na like yung storyboard itself, it feels like sa simula pa lang it's reaching, parang it's bridging a gap na Oo nga, from foreshadowing. one side to the other. Ayan, exactly. Ano? Like, hindi tayo magdi-deep dive dito, pero as a creative, galing lang tayo sa grafika, makikita mo yung intentionality dun sa yung thought pag-storyboard, process. pag-setup ng scene, Totoo. and ayun sinasabi ko kanina na parang pinag-isipan talaga na very intentional yung storytelling. So, ayun. Galing din tayo sa previous episode na analog. So, throwback tayo 90s. Sakto 90s. Kaya, sakto, di ba? Sige. Teka, play galit natin. You wanna be best friends? Cool. Let's make it official. Yung wings pa lang, di ba? Sorry, I can't do a blood oath. I'm not a psycho. Ito, yung butterfly knife, balisong. Yung balisong. At, kung titignan mo siya, nakalagay Lola. Love Lola. Sila yung nagkikwento sa atin eh. Ayun. So, being from Batangas, isa sa mga parang stereotype ng mga Batanggenyo is lagi may dalang balisong or nananaksak. Kami yung when I got to Manila for college, isa sa mga stereotype is kami yung tondo ng Pilipinas. Oo So, nga no? ayun na Kilala yung kayo stereotype. sa balisong din. Kasi madaming yung mga blacksmith na gagawa ng balisong is mostly from Taal. So yung Barangay Balisong sa Taal is aptly named Balisong. And talagang siksik na agad siya first few seconds pa lang First ng few trailer seconds, is meron na agad callback to Philippine culture directly, which is yung Balisong, Grabe. or what they call in the US the butterfly knife. Galing. Yung sinabi kanina, I'm not into blood oath. Kung matatandaan nyo sa AP class natin nung elementary, blood oath sa Tagalog ay sanduguan or pagkakasi-kasi. Yung paghiwa sa kamay, hindi sa pulso sa kamay. Dito, sa palad. Tapos, papaduguin. Ipapatak sa tuba, sa wine. Tapos, inumin ng magkabilang party dun sa blood compact. So, dun pa lang, no? Dude. First few seconds, na agad siya. I've never had a best friend before. Me neither. Let's go! Ayun, Puss in Boots. Itong part na to, for me, is like very mind-blowing kasi Yung montage. yung montage na to, hindi siya normally pinapakita sa trailers Like, if you watch trailers of animated films, even non-animated films, they usually don't go for the very artistic na this is a one frame montage na cataloging everything. And yung makikita natin dito, each time meron silang parang memory na nakakreate. They create a charm. Tapos nilalagay dun sa friendship bracelet. Naabutan mo ba yun, bro? Oo. Or nagawa ba kayo ng mga friendship bracelet ng LM? Ako hindi, pero yung mga klase ko gumagawa niyan. Yung mga friendship bracelet. Uso yan eh. Teka, wala 90s, ako, mic. mga 90s uso yan. Teka, play natin to. Ayun o. Ano siya, diwata? Yung diba? Manananggal, oh. Yung manananggal yung Ano yun? sa top, diba? Siya yung manananggal si Raisa. Teka, tingnan natin. Tapos, siya yung
Ano siya, diwata ba? Or duwende? Di bro. One half sila ng isang ng manananggal. Ah, okay. Ito yung baba. Ito yung baba. Ito yung taas. Ah, okay. Oo. Oo nga. Ayun, Kala ko meron diwata ano, siya eh. So may lucis siya. Oo nga. Ayun nga eh. Ayun, meron siyang yung nasa parang bituka. Oo nga yung bito. Ang galing. Oo nga. Pero ang cute nga nito is naggagawa sila ng charm kada Kada milestone, no? Or moments. No, ano. kada memory really. Like I think that's the recurring theme dito sa Ah, movies. Yung creating memories and the fear of losing them. mm. Lalo na pag nag-drift apart kayo paglaki nyo or pag Yan, naghiwalay kayo nakita mo tong ano, yung sa College. charm dito. Parang perlas to, di ba? Pearl. Ito. Tingnan Ah. natin. Hindi ko mapansin ang ayos eh. Maliwanag. We're gonna be that. Ay, hindi. Joke. Hindi Ano to? pala. Kala ko pearl. Ano kaya to? Parang beads lang siya na ano eh. Mata siya. Oo, parang mata. Yung mga veins. Tapos ito yung ano. Best friends forever. Right? Tapos ito may plaka. May Yung jeep. plaka. Ayan, Philippines. Jeep. Yung jeepney. Philippines. Uy, Philippines. Diyan pa lang eh. Parang doon mo pa lang. Ito pala yun. Yung pinapakita sa montage is yun yung charm. Oo, yung charm. So ito, jeep. Lumabas. Forever and ever. Ayan, college. Pisay ba to? High school pa lang yata yan. Ay, hindi. High school pala. Eh, may pick eh. guitar pick. Yan, siguro Partible. college. Ito yung, alam mo yung sa mga pera yung binibenta na merong buhangin. Yung pinagkunan ng ano, ng turok. Mabayal. Nire-recycle din eh. Meron pa yung ano, sa sa can. Bata, can, yung tab ng can. Ano pa nandito sa bulletin board nila? Parang, Ito, feeling ko ano to eh. Parang foundation day. parang, Alam mo yung ano? Yung jail booth sa mga foundation day. oo. Sa Pilipinas lang pala may ganun. Ah, totoo ba? Oo, kasi nung may exchange student sa UST, nagkikwento kami, ang dami palang parang culture shock nung nakapasok siya for visitation sa high school sa Philippines. Ayun yung naabutan niya, may marriage booth, jail booth, kung ano-anong booth. So, tayo lang nag-ano nun? And tayo lang may ganun. Oh. Ayos Pero yun, nakatuwa na, ayun, meron silang posas. Oo. Feeling ko it's for comedic relief, pero ayun, meron din mga wanted by the FBI. Oo nga. May ganun eh, di ba yung mga nagpo-post na mga wanted sa Foundation Day? Grabe 90s yung talaga. details, no? Early 2000s. Grabe yung details. Ano pa nandito? Yung CI watch ba to niya, or Casio Pili? eh. Parang butong pakwan. ano? Casio yan. Yung calculator. Kasyo. Oo. Grabe yung details na nila dito. Grabe. Ito, Nerf. Sa Nerf to. Ay, Ito, Seagay ba to or ano? ay, oo nga, no? Yung parang Or Pili. ano, baka yung pearl na ano, yung nakukuha lang sa ano. Yung sa Sungka. Oo, yung sa sungka. Yung shell na Sungka. Yung Oo. Seagay. Seagay kaya yan o Pilinat? Oh, parang pili Pero nut din. hindi to scale kasi yung charms nila eh. Kasi itong suset tsaka itong pick, alam mo magkalapit sila na size, pero ito masyado maliit. Oo. Or masyado maliit to para maging Seagay or actually, ka-size na yung Seagay. Oo. Feeling ko shell nga to na Seagay. Hey, Lola. Ito yung isa sa mga favorite kong part ng trailer. Kasi meron dito mga ginawa yung isa sa mga artist na nakita ko talaga, pina-follow ko dati pa, si Patrick Yanias. So yung art niya, which is this one, itong family portrait, ito rin yata ang portrait ng Lola. And
sa some parts of the trailer is nalabas siya. And isa siya sa mga pinaka parang inspiration ko nung nagawa ko dati ng Encantober. Kasi naggagawa siya ng mga parang illustration about Filipino mythology dun sa series niya. Mm. So, this is like really a highlight. Specifically, kung titingnan mo yung mga posts. Mm. Pero, Queen of Nakali, oo nga, tapos no? si Lola Paddy. Tsaka Paddy ano, pick ni Lola. kung papansinin mo, yung animation style, yung art, hindi siya yung yung parang minadali or grabe yung well thought of yung execution. Ang ganda nung pagkakagawa. Ayun din yung isa sa ko nakikita recently lang na this has been spurred on by very different animation revolutions in the past 10 years. Mm. Love, Death and Robots, Spider-Verse, most of like the Sony animation style na dinevelop during the Spider-Verse can be seen like influenced in this film, especially dun sa part na punta na sila sa Nakali or dun sa other side. Oo, sa Biringan. Biringan City. Sa Biringan, ayan, Biringan City. Sa Biringan. You don't have to go all the way to the And US for Disney. school. It's what my parents want. It shouldn't be their choice. Parang yan ba yung It's Jollibee your nila? life. But hey, Yung Ano mascot, yung kanina. Yung parang Jollibee. Jollibee nila. Ganun ba Diba? yun? Ayun o. Ano? Ayun o. Jollibee. Yung mga Ano kaya anong pangalan ng Yung sa Jollibee ba o sa McDo? Yung si Big Bird? hindi siya si Hetty eh. Hindi yung ibon na babae na twin tails. Oo, sa Jollibee din yun eh. Hindi Jollibee ko ba? alam eh. Nakalimutan ko yung name. Jollibee ba yan? McDo yata. Pero yun. Parang hindi ko maalala. Oo, McDo yata. Pero dun sa, ayun nga, yung mga mascot, mga nagpa-part-time na Jollibee, McDo, mga fast food. Very Filipino rin eh, na ano yung mga part-time mo? Oo. Usually fast food. Tapos bigla ka matoka sa mascot. Ang Saan init. kaya tong lugar? Parang Batangas to na tabing dagat. Para siyang Batangas pero feeling ko para din siyang Bicol. Oo, Albay. Oo, sa Albay. Parang Legazpi. Kasi nung dinala kami ni Isma doon, ganito yung parang seaside na para siyang cove Oo. na meron siyang parang panoramic view na kita mo yung bayan tapos biglang Pacific Ocean. And it would make sense kung nandun sila kasi nakatapat sila sa Pacific Ocean. Totoo. Si Riza papuntang US, so pabalik sa East. ayun yung parang imagery na pinapakita na. want. It shouldn't be their choice. It's your life. But hey, we made some good memories. Risa? Something's happening! No way. Ayun yung symbol, Ayun Philippine Philippine flag. sun. Oo. Yung Philippine sun can be seen across the trailer. And fun fact lang, very embedded yung yung sun sa Philippine culture. Kasi if you go back even pre-Spanish colonialism, yung isa sa mga pinaka-prevalent tattoo sa Pilipinas is yung araw, yung sun. Tinatattoo yan sa likod ng kamay for protection and posterity. Minsan sa magkabila. So it's very pantay dapat siya lagi. Hindi siya ginigitna. Ibig sabihin both sides of our yung pagiging tao is nire-represent ng sun. So, ginagamit yan for charms, for protection, for showing na parang lumaki ka na, hindi ka na bata, parang ganun. So, kung makita mo sa mga pintados Totoo. sa south ng Philippines,
yung tattoo nila ng sun is pisngi-pisngi, bali-balikat, minsan sa nipples, magkabilang side ng puwet, ganun. And yun nga, it's very symbolic na like we are ano nga ba yung parang we are the children of the sun. Kumbaga dun sa pag carry nun. And si Andres Bonifacio, siya yung nag-design ng Philippine Katipunan flag. Marka talaga niya is yung sun, tapos merong ka na baybayin dun sa gitna. And that's how it got carried on up to this day. So, Ganda ng fan fact na yun. Ano yung hawak na? Yung? Ano yung hawak na? Hawak niya sa? Yung nahulog? Ayun, yun sa kanila. Okay. Baka ano yan? Ayun. Yung pang dagat na, no? Ayun, no? hindi. Ayun. Sun din. Oo, sun din. Parang bato na merong sun. So, para siyang Feeling ko meron ano bang yung ginawa sa Philippines? Parang yung parang wala akong naalala sa Philippines na nagka-carve sa bato. oo, or parang ano siya, Petroglyphs. mga ganun. Ang una mo petroglyphs ba yun? Sa Rizal? Mm. Ayun lang yung naalala ko sa isip ko na merong petroglyphs sa Philippines. Wala Ayun, pa parang akong siyang bato na merong- pero parang may familiar feeling yung ano, yung parang sa bato, tapos doon mo siya doon naka ano, parang may di ko alam kung enchantment yung ano, basta may ganun siyang vibe. Parang anting. Parang anting-anting. Oo, parang anting-anting na ano. Yun yung parang feeling ko dyan. Ayun yung vibes, ano? Grabe, yaman, puro Polaroid. Dami rin lang mga Polaroids eh. Di ba? Mayaman Dami si nila eh. Raisa. Oo, mag-abroad nga eh. Oh, yung ano, pag 90s may ganyan ka, mayaman mo, may Polaroid ka. Rich kid. Hari kayo, no? Oo. Anong Polaroid to? Parang squarish siya. Ano, yan yung mga una yung sa Instax na. Ay, sa Polaroid mismo pala, camera. Oh, Polaroid mismo na ano. Oo nga. Ganun. Square type siya talaga. Itong square na to mismo. Yan. Hindi to. Itong square na walang tab. Yun, hindi ko sure. Ngayon ko lang siya nakita. Baka pinadevelop. Ayun, lumabas yung camera. Yung Polaroid. Polaroid. Oo nga, Polaroid. Man, mahal yan eh. September na. Excited na ako sa September. Ayan! Anong bird yan? Tingin mo. Teka. Maliit siya sa Minokawa eh. Kung Minokawa yan. Oo, Hindi- pero ayun yung in-story ko nung nakaraan. Ano Ah. bird to? Minokawa, Manaol, Liipong Adarna, Sarimanok. And it feels like a mix of a lot of different Birds. imagery eh. Oo. So, yung Manaol kasi it's the origin bird. Yung sa binayak yung kawayan, tapos lumabas si Ah. Laki tsaka si Bai. Oo. Tapos Ibong Adarna naman yun. Yun sa sino ba Francisco Balagtas ba yun? Oo. Kasi ano Sino ba ng Ibong Adarna? Kalimutan ko na. mm, Pero yun. Pwede siyang ganun, pero specifically lang kasi yung kulay. kasi It's colorful the paradise yung bird. Adarna eh. Oh. Yung sinabi ko naman kaya baka siya Minokawa kasi traditionally or oral history is that the Minokawa, when it opens its eyes, nagre-reflect yung para siyang malaking disc na mirror na nagre-reflect. And isa sa mga unang
imagery na pinakita is ito. Oo. Yung Oo mata nga, na pwede, bilog na no? bilog tapos nagre-reflect yung yung image. Tapos reminiscent din siya sa sun tattoo sa Philippines. Mm. Etong napaka-stylized na parang pilik mata niya is Mm. that's basically the sun tattoo. It's a circumpunct na merong triangles on the edge. Lumapit yung camera mo. Ayan. Ayan. Pero di ba dapat Pero medyo God type na yung Minokawa eh. Kaya parang sabi ko Oh, hindi. pero imagery din eh. Like, itong frame na to, the Minokawa can either be the Sun Eater or the Moon Eater. And depende sa telling. And it's literally showing na it's hindi naman kinakain Parang yung kakainin. sun, pero Pero ito parang yung kakainin na yung sun. emblem ulit. Yung Pero CJ. yun nga, yung sun din, oh, yun pa rin. So, it feels like it's a mishmash of a lot of different things. Pero ang pinaka prevalent, like, in popular media right now is, the theory is that it's a sarimanok. Oo, Sarimanok din yung tingin ko dito eh. Saan? Feeling ko rin siya sarimanok, pero in a lot of imagery ng sarimanok is, di ba merong isda Ah, yeah. na kagat-kagat lagi si sarimanok. Oo. That's to symbolize prosperity. Ibig sabihin, masaganang ani or masaganang huli ng Mm. isda. So, it's mostly prevalent in the cultures and traditions of the Maranao people Mm. in southern Philippines. And it dates back even prior to Spanish colonization. And there's been records of it being a thing even before the Muslim migration or like influence in the southern parts of the Philippines. So, the sari manok is like sari-sari manok. Sari-saring kulay and manok is basically it. That's it. Makulay na manok basically. That's the sari manok. Totoo. And ayun, iba-iba nga kulay niya. It looks like a chicken, so Mm. probably it's a sari manok. Ganda oh. Where? Makakita ka ng ganyang Wait, feather. RC ba yun? RC ba? RC? Oh, parang, hindi, oo nga yun. Parang pag Pepsi yan, Kulay. ibig sabihin, sponsored sila. Pero puti pula blue yung Pepsi. Anyways, na-distract ulit ako. Pero yun nga, ano ka mo sa kulay? Eh, ang ganda nung kulay nung feathers niya, oh. Parang, luminescent na, rainbow Iba-ibang kulay. Parang na- sa, alam mo yung Pahiyas Festival? Mm. Yung rice paper Oo. na iba-ibang kulay. Tapos parang na translucent siya. Mm. Parang Ganun yung vibes na pag nasikatan ng araw, di ba? Nung bumababa sila, may ganyan na siyang parang ornaments. Parang wala pa, di ba? Wala pa. Bigla lang feeling ko sila ibang part to nagkaroon. ng Feeling ko ibang part siya ng movie. Oo, ibang part na, no? Parang stitched together lang siya. Ano yung next dyan sa Tapos, madami siyang parang accessories, ano? Puro stones na Ito, siya. shark, ano yan? Shark teeth, yung nasa balikat na, nung cauldron. Fun fact, madaming fossils ng Megalodon sa Philippines. Pero ano Kasi the Philippines before was underwater. Oh. So, yung Philippines nung nag-crash yung Pacific plate, tsaka yung was it the Malaysian or Nusantara plate ata yun, nung nag-clash, nag-form ng Philippines. Yung mga sediment, tsaka yung mga fossils dun sa seafloor, tumaas. Kaya, makakita ka ng mga fossils ng yung mga ngipin ng Megalodon Kaya, sa Sierra Madre. Sa bundok. sa bundok pa, Kasi sila no? yung- Kasi sila yung nandun sa taas. O pag nag-crash, tumataas,
Yung plates. Are we? The Forgotten Island is Ganda. Ganda nung art Yung style, ano? no? 'Di ba? Kita mo yung rice terraces, yung parang manununggol. Yung anito. Oo. Parang bulol nga eh. Bulol ba yan? Oh, yung parang bulol na Mga bulol statue. dito sa gilid. a dangerous place. The longer Ayan, you're ano yun? here, Tingin mo, manananggal siya. Teka, Yung hindi ko na naglalakad. hindi ko na-catch nung una. Or May pakpak pikbala. din si Raisa. Oo nga, no? May pakpak na siya. Meron siyang, Ayan, no? Hindi ba Hindi ko na tikbalang notice. yan? ito mukha siyang aswang. Lumalabas na Oo. buo na form. Parang aswang siya eh. Ayan, yung sa aswang kasi, I think napag-usapan na rin natin to before dun sa podcast episode about Filipino mythology. Pero yung karamihan sa mga mythological creatures natin, hindi talaga sila malevolent or masasama. Nagawa lang ng umbrella term yung mga Espanyol nung sinakop tayo para mas madali tayong ma-convert into Catholicism. So, Yeah. yung mga babaylan, isa yun sa mga parang tactic nila is to call the babaylan aswang. So, yung mga babaylan before, yung mga spirit mediums, yung mga nagko-commune with the dead, with the ancestors, tinawag silang aswang. And kung ano-ano ng parang boogeyman stories yung na-attribute sa pagiging aswang. And kaya, kung mapapansin mo, hindi consistent yung imagery ng aswang across different parts of the Philippines. Totoo. Kasi it wasn't really one singular thing. It was a political tool to overthrow the leaders they had at that time ng iba't ibang tribe to convert them into Catholicism. So, not saying it's a bad thing, not saying it's a good thing. It's just what history Yan yung is. ginawa din nila eh. So, for those people watching in TikTok and in Facebook. Facebook, huwag nyo kaming i-crucify. Oh, sila gumawa, hindi kami. Pero yun. Sila gumawa, hindi kami. Ginamit din pala siya nung Nung 19... war. Kailan ba yung after ng World War II? Hukbalhap. Oh, nung war. Hukbalhap Rebellion ng CIA. Sabi nila, aswang yung pumatay ng mga ano. Nung parang guerrilla warfare kasi sa time na yun is merong after war Hukbalhap Rebellion, si US nakikialam pa rin sa Philippines kasi meron pa rin sila mga bases here, tried to quell the Hukbalhap Rebellion via PSYOPs. So nagawa sila ng parang sabi-sabi dun sa mga bayan na merong mga tulisan yung tawag, di ba, before? Totoo. Na merong aswang. So, ginagawa nila, pag nakakahuli sila ng rebelde, tinitiwarik nila, binibitin nila, patiwarik, and then dinidrain yung blood. Tapos, yung katawan or yung bangkay, tinatapon sa parang isang lugar na madali makita. So, kung nakita yun nung kasamahan nila, nakita nila na, uy, namatay, Ubos yung wala dugo. ng dugo, Oo. may sumipsip. Oo. So, doon nagsimula yung mga rumors na may aswang sa mga talahiban, sa mga bundok, ganun, na prior to that, mostly nasa bayan yung mga aswang. Kasi sila yung mga shapeshifter or nag-aan yung tao. So, para siyang mga Krulls sa Secret Invasion. Mga Skrulls, no? So, sila yun. Sila yun. Kasi, ayun yung parang narrative before na hindi ka talaga tao, aswang ka. Kaya kailangan ka naming i-mob or i-lynch. Maano sila dati. Ayan. Yan, feeling ko manananggal yun. the more Yung nata memories si you'll Bea Salonga eh. Ano kaya yun? Siya forget. yung manananggal eh. Would forget everything, even Tapos each other. mabayot siya.
This is our entire friendship. Ayan, Ayan. ano siya? Ano sa tingin mo? Para siyang Encanto? nuno sa punso eh. Oh, parang Nuno sa Punso or Kanto. Feeling ko Encanto siya. Kasi kung titingnan mo yung... Pwede. Kasi parang madaming vines eh. Para siyang balete. Oh, Yung kasi kung nasa loob ng balete tree. Nuno sa Punso siya, parang hindi siya yung may power na parang yung sa memories. Parang Okay. hindi eh. Encanto ang mas powerful sa ganyan eh. Ang iniisip ko. Pwedeng Encanto siya. Kasi kung titingnan mo yung nakapalibot, parang mga baging. Hmm. Ayun yung traditionally, yung balete tree is the way to the world ng mga Encanto. Na bawal ka kumain ng kahit anong ibibigay sa'yo kasi hindi ka na makakalis. Yung mga ganun. Papakita kaya Tapos dyan yung nandyan din pala magpapalit yung ng mga ano, gamit nila, no? yung damit, yung babaliktad. Papakita kaya yan. May Yung ganun babalik kaya. na rin. Maligno pala yung ganun. Pwede. Pwede, no? Maligno pala. Natikba lang, mga ganun. Hmm. Parang yung sa synopsis, nakita ko meron din tikba lang tsaka kapre daw eh. Pero hindi pa pinapakita dito. Feeling ko meron dyan So kasi baka magpalit nga sila ng magpalit sila ng damit. yun yung mga mainstream ano eh. Philippine mythology creatures eh. Feeling ko meron. Ano kaya ibo-voice ni Jokoy tsaka ni Manny Jacinto? Yan nga eh. It's either Capri or Manny Jacinto pwedeng siya yung tikba lang siguro eh, no? siya yung tikbala. Medyo playful na gano'n or ewan. Pero Hindi natin exciting. pa alam. Hindi sila nagsasalita pa eh, yung mga yan. Oh, wala pa eh, no? Si Lea Salonga daw yung Manananggal. antagonist, yung manananggal. It's funny though. Tanda mo yung yung meron ding animated film sa Philippines na manananggal. Part din nun si Lea Salonga. Siya yung singing voice. Oo. Hindi ko alam yun ah. Forgot ko ano yun siya eh. Pero Philippine movie siya na animated din. Hindi ko sure pa Parang yun. medyo hawig yung story pero iba yung narrative. Hmm. Teka, hanapin natin later. Ang ganda niya no? Grabe. Yung scene na yan, ang ganda, Ganda niya. nung pagkaka-compose ng scene, di ba? Parang Eternal Sunshine eh. We gotta find the way back. Exactly. Tapos yung arts, grabe yung animation. As in, ang Ayan. ganda. Ang ganda ng pagkakagawa. Ibang-iba eh. Like, iba-ibang style, iba-ibang... Parang siyang, Into the Spider-Verse. No, parang Spider-Verse. Grabe effort. Na... Iba-ibang animation style stitched together parang seamlessly. Ang ganda ng color grading actually. Like, yung paghahalo-halo ng kulay. Tsaka kung ano ka, kung And yung foreigner leading ka, lines. It's Oo. insane. kung foreigner ka, parang papanorin mo siya in the sake of yung animation style, yung graphics, yung Animation style yung pa lang, art. Doon pa lang ma-hook ka na kahit di mo alam yung story. Okay na. Ayan, parang manananggal siya dyan. Ayun Yung costume niya. Pero ito yung isa sa mga natawa yung mga tao eh. Spaghetti wires. Pilipino. Yung mga urban planning. Pilipino. Ang daming mga kawad na kung saan nakalaylay. Philippines eh, no? Pero ito yung isa sa mga, in my mind, pinaka okay na visual narrative na ginawa nila is yung photos na unti-unting nag-fade, nagiging parang countdown, kumbaga, dun sa Doomsday, which is yung makakalimutan niya na yung friendship nila ni Joe. Oo. Tapos, eventually, ito yung naging pakpak niya to actually bridge towards kung ano man pupuntahan niya. Ayun yung mga photos eh. Oo, Yung naging yun nga. pakpak niya. Tapos, if you can see this, parang nag-iba rin yung itsura niya. Parang siyang mas tumanda kaysa nung nahulog sila sa Nakali.
dun sa Biringan City. Para naging Skrillex So, nga yung feeling ko- hairstyle niya eh. Oh, 'di ba? Parang medyo yung stereotype dati ng mga matatanda pag nag-America liberated ka na daw ganun. Oo, ganyan. So feeling ko ano to, parang hindi naman time skip pero parang future version niya na nakalimot siya. Tapos parang they're tracing their way back para hindi mangyari yung future na yun or something. Baka, oo. Which is very interesting narratively. Tsaka- Kasi hindi mo na nakita si Ryza na kung nung nahulog siya, hindi mo na siya nakita na yung Ryza nung age na yun eh. Like the next time we see Ryza, ganito na yung itsura niya, like half parang undercut tapos very early like late 90s na attire, very western late 90s. Tsaka in the And, first like, place pala, bakit It's a very sila different one. bakit sila napunta dun sa ano yung gusto nilang gawin? Bakit sila napunta sa Biringan? In the first place, no? Yung parang implication nung parang trailer is that meron silang yung bato nga kanina na merong sun symbol. Nung nagko-contemplate sila dun sa parang siguro last night or last meeting nila during dun sa beach Oo. parang scene. Parang nagko-contemplate sila tapos bigla na lang nag-activate yung bato. Yung bato. Parang sa Moana, 'di ba? Bye-bye pa nga 'yan. Oo. Nahuhulog pa yung tubig dun sa sun eh. Bye-bye dagat. Tapos it's very sad. Siguro narratively speaking, it would make sense if meron parang heated argument or a very emotionally vulnerable moment na nag-trigger nung Baka nung may sequence na yun. feeling ko may engkanto nung time na yun eh. Tapos may nag-wish, Pwede. tapos doon na-activate. Oo. Baka yung sinasabi ng mga matanda, yung pag nagtuturo ka, kailangan mo kagatin yung daliri mo. Daliri mo. Hindi ka nagtabi-tabi. Ganun. Hindi ka nagtabi-tabi po. Ano yung after niyan? Yung paglipad niya, tapos yun na yung tapos, di ba? Yung nagfe-fade na yung mga Ayun yung pinakita, yung papunta dun sa first, like oldest memory nila. I think that's the last memory na makakalimutan niya. Kasi yun yung first meeting nila eh. Tapos fourth wall break. Nahawakan niya yung wrist. We're running out of time! Hey, it's okay. Listen to me, Risa. I just have one question for you. Who let the dogs out? No, not right now. Come on, answer the question. Who let the dogs out? Yung fearless forecast ko dyan, may musical. Pwede. Kasi, dude, Lea sino yung Salonga. cast nila? Oo, tsaka yung Lea Salonga, her. Oo. Kumakanta yung mga yan eh. I mean, like, it's been a stereotype. Like, 90% of the Filipinos can sing. Part nga lang ako ng 10% na hindi. Pero, that's been a stereotype Oo. for God knows how long, diba? And, of course, there's gonna be some music here. They wouldn't, like, get Lea Salonga or, like, her just to do voice acting, diba? I mean, they could, pero it would be, like, such a wasted opportunity. Tsaka kumakanta rin yan eh, si Ayun. Liza. So, lahat sila. Mm. Ewan ko si Joko eh, hindi. Hindi na. Hey, no, wait. Yung parang lane niya, yung nakapalibot sa kay Ryza. Ano ba to? Parang sili ba yan? Parang siyang ilang-ilang eh. Oo. Ay, Parang ilang-ilang yung leaves. Oo. Pero sili yung ano. sila yung laman. May mga sili. Oo. Ano kaya yan? Pangontra. I'm not familiar kung merong ginang pangontra eh. Hindi Alam ko lang pa- na pangontra. Asin, pagi, buntot pagi, palaspas, bawang,
May nagluluya din eh, yung nagtatanim ng luya sa paligid ng bahay. Pero wala pa akong nadidinig na may sili Ako rin eh, wala pa. sa pangontra. Siguro parang visual element lang siya na nagpa-pop yung red tsaka green. Pero I haven't heard of sili na pangontra. Wala rin ako pa nakita dyan. Ay, narinig din. Pero alam mo kung saan yung stereotype na madaming sili sa Bicol. Oo. Mahilig sa mahang. So Bicolano. baka one of them is Bicolano or something. Baka nga sa Legazpi or sa Albay nga yung lugar. Doon nga siya. 'Di ba? Tapos parang nagdadalawang isip tayo kanina kung Sigay ba yung isang charm nila or pili nut. Baka nga Bicol based to. Bicol based. So panalo na naman ang isang Ismael Jerusalem. Bansa nila 'yun eh. Oo. Parang wala pang, may nag-ano na ba ng Bicol, wala pa masyado. Wala pa. Wala akong ay, hindi siya movie, hindi rin siya parang video format. Sa bagong series ng DC, Absolute Universe, si Absolute Superman sa Bicol pumunta para mag-nilay-nilay. Ang ginawa yun? Meron parang trigger warning, gusto niya magpakamatay. Kasi siya, I wouldn't go too much into the lore of Absolute Superman, pero he's very lost kasi nawala na lahat ng kilala niya sa mundo and he feels so alone. Pero hindi siya ma-hurt kasi he's essentially invincible. Oo. So nagkakameron siya ng existential crisis na why do I have to live? So he's trying to hurt himself. Tapos pumunta siya sa Mayan Volcano. Tapos naligo siya dun sa lava. Pero Tapos ayun. kaya niya mag-survive dun eh. Ay nga eh. Pero hindi niya alam 'yun. Like doon kasi sa Absolute Universe, nakarating siya sa Earth. Parang teenager na siya. So, nag-a-adjust pa yung katawan niya dun sa Yellow Sun. Kaya first time niya magkameron ng powers, meron na siyang malay. So, ayun. He doesn't know how to move forward kasi hindi niya alam yung language ng mga Earthlings. Wait, He's literally an alien on Earth. saan ba si Wave? Saan ba siya, 'di ba si Wave, siya? Philippine Marvel hero. Saan ba siya based? Kasi Bodies of Water dapat din siya eh. Cebu yata siya eh. Cebu? Si Wave Pangan. Pangan yung apelido niya ata eh. Wave Marvel. Hindi ko siya na... Part siya ng Joy Division, di ba? Kasi yung Joy Division, ayun yung parang Avengers ng Philippines sa Marvel Comics. Si Pearl Pangan nga to. Nasa to yung sa Spider-Man, yung bagong series sa Disney Plus. Siya eh. Andun siya. Pero hindi pa pinapakita yung powers niya. Wala pa siyang Yan. Represent ulit. Uy, Philippines. Oo nga, wala dito. Hindi ko siya makita dito kung saan siya. You know what? Isa sa mga parang fan casts for Pearl was Liza Soberano. Pero People hindi were siya fan bagay casting kay Liza. Isa siya sa mga fan cast, pero the other one was Pia Wurtzbach. Oo, pwede. Or si Nadine din daw yung gusto nila. So, hindi ko rin. Basta Morena. Pero mga fan cast na yun. Oo, mga fan cast. That Morena din. Okay, thank you. We need a game plan! Ayun, that was it. 3D, oh. Ayan. Baka naman DreamWorks. Dolby. 3D, Premiere Baka Night. naman, Universal. Press Junkie. Try natin yan sa DreamWorks, sa Universal, o kaya kahit sa SM. SM, okay lang. Basta. Pero ang ganda niyan pag Press Junkie, no? Oh, shit. Mangangatok tayo.
Kakatukin natin ang Universal, SM, o kaya DreamWorks. Baka Grabe. naman. Kakaiba yan. Premiere lang. Or, Early showing. or kahit, alam mo yung content na yung kunwari tayo yung mag-host, tas kunwari papahulaan lang natin kung anong mythical creature to. Mga ganon, content. Ginawa namin siya before for Karate Kid eh. Kaso nga lang, Columbia siya. So, wala tayong powers. Oo, di ba? Universal Sayang. to eh. Sana. Ay, teka. Universal din ba yung yung Dungeons and Dragons? Hindi, Paramount yun eh. Paramount. Hindi. Oo. So, Pero, ayun. hopefully, Wala tayong no? connects pa ngayon sa Universal. Pero, I'll check. Sana meron. Sana meron. kahit, di ba usually ang press junkie, ilang minutes lang, parang 10? Mhm. 5 to 10 minutes lang. Yun lang, kahit ganun lang. Snippet lang of the pasilip. Oh, tas alam ko maximum of ilan questions yun? 3? 3 Di ko sure, questions. Parang ganun, 3 to 5 questions. Pero even then, di ba? For sure, magkakameron sila ng Philippine premiere na Meron yan. pupunta yung cast dito. Kasi it's the Philippines. Philippines yan. Super missed Philippines opportunity pag wala eh. Oh, Philippines yan eh. Pero yun, if ikaw, like, for, sabihin natin, makakuha tayo ng premiere, tapos press junkie, ano yung mga tatanong mo sa cast? And sino yung cast na tatanungin mo about this movie? Even not the cast, even the directors and Oo nga eh. producers themselves. Yun, yung una kong tanong sana, paano nila nakuha yung ganong is parang parehas ba silang may Filipino blood or sino yung nagkukwento sa kanila nung childhood nila? Yung mga ganong details. Kasi parang sobrang detalyado yung yung movie eh. Doon pa lang sa first few seconds pa lang, alam mong Filipino native yung nagsulat eh. Parang ganun. So, sino tatanungin mo? Parang yung director producer? or yung mga ganun. Yung director. Oo. Kung sino yung influence nila on making this film na ginawa nilang Filipino-centric sa culture, di ba? Pero, kunwari, yung sa cast naman, gusto ko lang tanungin sa kanila if they were to be a Filipino mythological creature, ano yung gusto nila? Kung anong... Di ba ito rin tinanong natin before? Parang. Yung tinanong natin, yung kung ano yung magiging mo. Ikaw ba? Anong tatanong mo? Sagutin ko lang yung first question mo. Yung isang Filipino dalawa kasi yung director eh. Dalawa. One was a co-director. The other one is a full-blooded Filipino. The other one is a exec producer sa DreamWorks. They've both worked on the Puss in Boots na The Last Wish. Yung movie. Which is also in a very similar style, by the way, ng animation nito. And I think he's also worked in a lot of like production na madami rin talagang Filipino animators, creatives, and producers. So, I think this is like a culmination of like a decade or like couple decades long na build up talaga na the Philippines is a market that, can like handle this like attention or like supply. And di ba meron yung recent news na yung isang Thai movie, na animated movie na dina-develop was shut down by Sony. So the reason was they feared it's not marketable enough. Yeah. So I think this is like a really good like show na Asian stories like very hyper local, hindi naman hyper local or very specific niche or like cultural stories are marketable, especially if done properly. Totoo. So medyo sinampal ni DreamWorks si Sony Kaya dun sa ganong part. Kaya nga eh, parang ang DreamWorks din ngayon, yung Wild Robot ba? DreamWorks yun. Kaya di ba DreamWorks parang yan. sabi ko parang nagre-risk sila ng stories na unconventional. Pero sobrang ganda eh.
ang ganda ng Wild Robot, kahit yung visuals nun, yung animation, ang ganda. Tapos yung story niya, unconventional. Pero kung titignan mo, yung plot niya, kung i-compare mo sa mga recent films na animation, may lalim siya compared dun sa mga usual Kasi parang yung mga nakaraan, parang typical same ganung plot and vibe. Ano sabihin ko? DreamWorks has been one of, if not the most parang experimental studio about like super random original stories. Yeah, oo. And also recreations or like retelling. Pero they like, I'm not gonna say it in TikTok kasi merong restriction. Ay. They don't give a Oo nga. they don't give an F or like anything if it's not like a retelling or like yung alam mo ginagawa ng Disney na like live action this like previous IP nila, or they take like a established IP na and then they create like a movie or like a series out of it. But DreamWorks is sila yung talaga nag-scout ng mga parang bin scripts na sinasubmit ng mga writers, di ba? And a lot of the movies, like if you like go back to their parang hindi naman discography, filmography. Shrek, DreamWorks yung Shrek. Ano yung may yung biblical story nila? Biblical story? Prince of Egypt. Prince of Egypt. Ano nga ba yung merong yung may Sinbad? Sinbad. DreamWorks Yung din ba? Sinbad. DreamWorks. Yung mga stories nila na gano'n, it's like very animation forward talaga. And they've been pushing the boundaries of animation even nung 90s pa lang. How to Train pala. So, How to Train Your Dragon, DreamWorks. So, sure they get source materials din from books. Yung How to Train Your Dragon, it's from a children's book. Kung Pero, Panda, mga ganun. How they tell the story is like different. It's like I like DreamWorks more than Disney in terms of like animation and story. So, Pero yeah, dude, like ikaw ba? Ano yung tatanong mo sa kanila? If ever. Very meta yung tanong ko sa anak kay Liza. O kaya kay her. Kaya ba pinangalan na Riza? Kasi Liza. Kasi Liza. Pero on a more serious note nga, is tatanong ko rin, if you're a Filipino mythological creature, what are you nga? Which is like very like straightforward. Like for me, I'm a daligmata. Gusto ko maging daligmata. Like yung I can find any lost things. Kasi lagi ako nakakawala na kung ano. Dito sa movie, anong gusto mong makikita mong parang Filipino mythological creature na ipoportray doon? So, medyo established na yung the island of Nakali, which is yung island na pinunta nila sa movie. Feeling ko siya parang nakalimot. Naputol yung nakalimot. So, feeling ko parang meron ding plotline dyan na si Lola may amnesia or nagkakameron ng early onset dementia or late onset dementia. So, siya yung Queen of Nakalimot. And Nakali to us is very like parallel to the Biringan City. So yung sa Biringan City, the last city of the Philippines. Yung Atlantis ng Philippines is Biringan City. Ayun, first off, I want to see Biringan City in some shape or form. Even in the islands of Nakali, baka meron siyang settlement na may Biringan City sila na equivalent. Or, gusto ko siguro makita ng either Lampong or Dalikmata. Yung Lampong. Gusto ko yung Lampong. Yung white na deer na protector ng gubat. Kasi it's very
yung setting nila parang very Princess Mononoke eh. Tapos yung Dear God, 'di ba, dun sa Princess Mononoke is pwede mo i-liken to the lampong. So, I think that's a thing I want to see. Hindi pala. Bakunawa. Bakunawa yung gusto Kasi ko kasi din. kung hindi Sarimanok, Or ako hindi Minukawa. Minukawa yung bird doon, at least I want to see Bakunawa. Like a giant sea serpent monster na is gonna try to swallow the moon or the sun. We don't. Pwede lang gawin yan. Ikaw? Pero parang I cannot see Bakunawa dun sa storyline. Kasi medyo siya eh. Parang community-based. Colossal. Community-based din yung... Very... Ano ba? Para siyang kaiju na eh. Kaiju level na yung Oo. Bakunawa eh. Or pwede siya yung mga mala action siguro. Na mga ganun type of Or- theme. Pwede siyang pwede siyang in the narrative sense, it's a guardrail na hindi sila pwede lumabas through the sea kasi si Bakunawa nakaikot sa island. Pwede. So they have to find a way to get out of the island within the island. Siguro that can be like a narrative twist that they can do. Na there's a giant sea monster kaya hindi tayo pwede maglayag sa even if they can see like an island somewhere else. Ikaw ba? What do you want to see? Yun, Bakunawa, Lampong. Parehas tayo eh. Pati, ano pa ba? Kasi tinitignan ko yung parehas sa theme nung nung movie. No movie mismo. Parang yung usual Given na potentially meron daw tikbalang sa Capre. Pero feeling ko Ano nandun pa kaya yun iba? eh. Feeling ko nandun like, yun. Parang madali lang ipasok yun eh. Kasi it's like very small na narrative voice. It makes sense. Pero kasi usually kasi yung gusto ko yung kaso hindi siya medyo gory siya. Yung alam mo yung buhaya na may treasure chest. Kabaong. Kabaong ba? Kabaong siya usually or treasure chest. Yun Kasi siya? Ayun nga, buhaya o kaya minsan tawag laho. Oo. So parang malayo Kasi, siya. Pag kinuha ka ng laho, maglalaho ka. Or pag nakakita ka ng laho, Oo. kasi lalamunin ka. Or maybe Pero part pwede 2, rin siya kasi isang depiction ng laho or ng buhaya is it's para siyang yung si Chiron sa River Styx. Siya yung nagfe-ferry ng kabaong from plane of the living to the plane of the dead. The underworld. So, pwedeng siya yung nagfe-ferry ng ng mga spirits. Pero it doesn't feel like a very spiritual kind of Feeling ko San Film, Telmo no? pwede. San Telmo pwede pa. It's like parang very playful na colorful sprites, 'di ba? San Telmo pwede. Kasi bagay siya dun. Pasok siya dun sa art style eh. Like imagine mo like parang nagfi-flicker na fire na balls of fire tapos parang siya yung maging mascot na parang si Calcifer. Si Calcifer na pwede si San Telmo. Pwede. Dito. Isa sa mga pwede ring paglora na theme is yun nga, yung decolonization. Kasi from what we've seen, parang it's also a film about decolonization na it's returning to your roots or going back to what the Philippines is as an island or like as a nation or like as a culture. Na si Riza, she looks very westernized at the moment nung nasa nakali na siya. Na yung western clothes, western hairstyle, western sensibilities. And as she delves back into Nakali, she becomes more Filipino, more like nagkakamera siya ng lei, nagkakamera siya ng mga accessories na Filipino. So siguro in a sense, it's also a way na pwede nating ipasok si dito mga diwata na nagiging aswang. So baka diwata si Lea Salonga na naging aswang. Kasi isa yun sa mga political twist before na yung mga diwata, for context, they're very entrenched in the Hindu
Oo. influence in the Philippines, yung mga Deva. Yung mga Deva is yung mga demigods or mga gods in Hindu mythology. When they became or like Filipinized in the islands, naging diwata sila. Which is these parang elf creatures, parang siyang sa Lord of the Rings. Na when the colonizers came, when the Spaniards came, naging aswang sila. So, naging catch-all. Yung mga aswang yan. Huwag nyong mga maligno or mga malignant spirits yung tawag sa kanila. So, baka diwata talaga si Lea Salonga. And that can be like her descent into becoming an aswang. Or like a manananggal or ganun. Ayan, gusto ko makita ng parang diwata figure sa film. Kasi, ito lang, isa pa. Yung mga diwata sa Philippines, madami sila. It's very entrenched in the Philippine pagan culture. Kasi yung animism in the Philippines is, ascribing a god or a being to a body of land, of body of water, is very diwata coded. So, Maria Makiling, Maria Sinukuan, Apo Arayat, ang Apo, mga diwata sila na sila yung patron nung bundok na yun or ng lawa na yun. And they've been slowly reduced to be just becoming names of these land masses. Or worse, mga aswang na nag-iikot sa bundok na kumikitil ng tao, parang gano'n. So, I want to parang decolonize that idea and parang regain that sense of hindi naman spirituality pero oneness with the culture of what these previously benevolent creatures or like beings were na eventually naging malignant or malevolent, I mean, to becoming what they were prior to that. Ang ano ko lang dito is if magkaroon pa sana ng second trailer para lang magkaroon ng context din. Layo pa September pa naman so pa, feeling ko magkakameron siya ng other trailers. Tsaka parang tawag dito, feeling ko naman bibigyan nila ng ng other parang perspective nga yung mga Philippine mythology creatures na feeling ko kasi yung iba dyan parang ginagawa nilang kagaya nung aswang, yung manananggal is masama. Pero pagka pwede nilang gawin, baguhin yung image. Narrative. Parang narrative. Na hindi They pala can change ganun. the narrative with this film Oo. Isa yun sa mga nagawa nung K-pop Demon Hunters. Yun. Ganun. Na bago yung perception ng mga annual dun sa mga parang Janshi nila. The Janshi became hot. Mas sikat pa dun So, sa yung Saja Boys. Saja Boys. Pero hindi, I can't wait dito sa movie, Parang ilang months na lang ba? May, June, July, August. Madami pa, 5 months pa. 5 months pa. May 5 months pa kayo, Universal. Baka naman. Baka naman. 5 Dito lang months. kami. Hindi namin kailangan ng hindi mo kailangan paliparin sa US Meron naman Philippine premiere. Doon na lang kami. Doon na lang kami. Pero kung gusto nyo, okay lang. Pwede rin. Pero, baka naman. Ganda. Basta excited ako makita tong film na to kasi grabe yung yung parang gagawin niyang history hindi lang sa animation pati dun sa milestone ng Philippines na magkakaroon nga ng Hollywood animation na Filipino-centric sa culture natin pati sa mythology. Ganun siya. And I think this is a huge win for the Philippine animation industry din. Yeah. Yung nasabi nga sa grafika, sobrang hirap ng animation industry sa Philippines. Kasi walang pumopondo or walang nagtitiwala na magbigay ng pondo for animation in the Philippines. Kasi nga, sobrang tagal na gawin. Oo. And
it's super risky. Like, honestly, they were very honest when they spoke in Graphica na animation in the Philippines is very risky. Kasi apart from high costs, even kahit sa Philippines siya pinoproduce, matagal yung production and yung margin Totoo. is very... Hindi mo alam eh. It's apart from being very thin, hindi mo siya masasabi kung Hindi mo siya masasabi. mapapatok ba siya or ano. Or hindi. Kasi, imagine, ano yung siya sa tour na? 7 years ba siya? Or was it 12 years? On and off eh. Pero parang ganun, around 7 to 10 to 12, ganun eh. Right. Parang sabi ni Rocket Ship, parang 7 years lang yung pagkakatanda ko. Ay, kay Dun Avid. sa Shasha Saturna. Shasha Saturna. It's mind-blowing kasi it's 7 years tapos Kahit hindi pa rin yung Saving Sally show. dati. Hindi pa rin siya showing. This year pa lang siya showing. Yung Saving Sally din, Shasha diba? Saturna. Ang tagal din yun. Alin? Saving Sally. Oh, ang tagal din nun, di ba? So, hindi ka sigurado sa profit or even revenue sa animation. Kaya, sobrang unti talaga na sumusugal para magkameron ng Filipino-made animation sa Pilipinas. Kaya, I feel like this is a very big win na Yeah. kung si DreamWorks pinakita kay Sony na a very culturally coded film is marketable. It's also showing the Filipino like mga investors, mga producers, and mga studios and production houses na it can be done and there is a market for it. Yeah. So, I think this is a big win. Uy, hey Mark. And yun, sobrang excited na kami. Universal. Sobrang excited na kami. Baka Premiere naman. or early showing, pre-screening. Pwede rin kami pa-block screening. Oo. Pwede. Madami. Kung gusto nyo gumawa kami ng activity sa mga cast, Right. game kami dyan. Just message us. Ito, nandito yung ano ko. Ito yung link ko. Ayun o, connect with me. Ito yung sa akin dito. Ayan. Kaya yan, Pero yung, ano. dito, gusto ko rin siya talaga gawa ng content as the months go by. Yeah, Kasi, ako din. Like, trailer pa lang, super hitik na ng ano eh, ng mga pwede nating himayin. What more kung mag-release na second trailer or sa movie itself, right? So, I will be creating content for this, specifically here in TikTok and in IG. Kasi I'm starting off my content creation era. And the idea with this being part of the first few things that I do as a content creator is, I feel like very apt. For those who don't know, I created Encantober back in 2020. It's basically a push or like a challenge twist on Inktober, where every day I draw, or like people who join the challenge draw a creature from Filipino lower mythology. Images, stories, meron mga nagawa ng interpretative dance actually nung Encantober. Just to keep the images or the imagery of these creatures and traditions in posterity. So, this being very exposed to the world, na yung Forgotten Islands is a big studio, people will watch it, is like a landmark win for the Philippine, mythology and culture as a whole. So, dude, I'm just so excited. Ayun. When is Any it last premiering? words pala sa ano? September 25, 2026 this year. Any last words pala dito sa movie na to? Ano yung parang masasabi mo before we end this episode? Give us more trailers. Give us more trailers. Or kahit Ay, BTS. Mga BTS. if kahit mga BTS, dude, give us more content throughout the approaching September 25th. Kasi Universal, DreamWorks, just do it. If mag-drop din kayo ng art book, bro, I'll buy it. Yeah. You'll have your first buyer here. Art book. Ang ganda nga kasi parang parang culmination nga din siya ng art and Filipino culture dito.
Tapos pag nagkaroon pa ng art book. Or, better yet, after nito, pwedeng, siguro naman, baka magkaroon ng ano, di ba, sa Netflix, or yung parang series man lang na di natin alam. Para, The making of, parang Oo, yun, or- docu. or parang magkaroon Or, lang ng mini-series. Continuation series, Hmm. mini-series. Pwede, no? Ganda. Netflix is experimenting with short form or like shorter form mini series. So they also have like a fund to invest in new form content. Kaya this might be something that could be up their alley. Under pa ano yung streaming platform ni Universal? Meron na ba siya? Parang wala, no? Parang wala. Pero parang Parang wala kung si saan Universal sila streaming platform. Parang Nakikita ko sila sa agnostic sila Hulu sa tsaka ano. sa Disney Plus, pero I don't think they have a very specific one. So, yeah, Universal, Dreamscape, Netflix, do something. Yeah. Pero yun, we're excited and can't wait to the movie. And kita-kits tayo sa September 25. And please do support local talaga. Local movie, local culture, local history ng Filipino mythology. Ayan, nandito sa Forgotten Island. And yun, abangan namin yun. Kita-kits tayo dun sa movie theaters. And sana sa ano, sa premiere. And yun. Premiere. Anything else, El, before we end? May mga ipopromote ka ba? Yeah. If you guys are in TikTok or IG, follow me at ELBONUAN. That's Elbunuan. And if you're watching from TikTok, meron ako ditong link to Connect. It's our platform where you can support me directly by giving gifts, super chat, and meron din pala ako ditong storefront. So, you can buy some of my merch, some of my trinkets that I drop, constantly. I've also been doing different stuff. Magda-drop din pala ako dito ng auction. Piso auction lang. So, eventually, I'll be auctioning off mga artwork. Madami ulit tayong haul from Comiket. Ito, this is Lay Melendres. This is Bloomer Art. And, wait, teka, yan. Nag-zoom out na naman. Zoom in na naman. Pero, may mga bigay sa atin na pwede kong ipa-giveaway or ipa-piso auction sa Connect. So, if you're in TikTok, you can check this out, this link here. And if you're not, just go to connect.world. That's KONEK.world. So, .WORLD. So, yan. Kita-kits next time. Kita-kits sa premiere. Pero yun, for more exclusive updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, X, Instagram, YouTube, Spotify. And meron din tayo dito. Ayan, kikita nyo yung QR code dito sa gilid, sa left side. Scan nyo lang yon, makikita nyo yung Connect page ng Di Na To Drawing. You can support us on giving gifts and super chats. And hopefully, magkaroon tayo ng auction dyan. Tas yung mga limited talagang artworks or even merch, pwede natin ilagay dyan. So, salamat El sa pag-guest and salamat dito DreamWorks for giving us an opportunity to share our stories through Filipino mythology. And sobrang excited namin mapanood to. And hopefully makita namin lahat ng mga tao din, lalo na ang Philippines, to support this film. So, dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Bye guys! Thanks, El. Thank you, Dan.